Good morning guys! Welcome again sa Konting Kulitan at mas maraming kaalaman dito sa Scoot Monkey. What we have is a 2025 Sprint Tech. Bagong-bago to guys, mga almost wala pang 1 year to nung nakuha nung may-ari. Storya, bigyan ko lang kayo ng konting storya kung ano nangyari dito. Nag-start up siya ng umaga, pinapainit yung engine, and then pagbalik niya dun sa garahe niya, medyo umuusok na. Only to find out, umaapoy na siya. Ito yung mga nadamay na components ng ating Vespa. It's because umapoy ito dahil doon kasi sa garahe nila boss, medyo minsan may mga daga na nagpupunta. So, meron ng storya to before na nagkaroon na ng mga rat bites. So, nangyari, nagawa na namin yon, okay na. Again, nagkaroon na naman ng rat bite. So, naglagay siya ng mga rat repellent na mga chemicals doon sa Vespa para hindi na siya puntahan ng daga. But apparently, yung rat repellent na yon highly flammable pala. So, yon guys, konting awareness lang doon sa mga Vespa owners natin na same situation din na nangyayari. Pag medyo may daga sa lugar nyo o hindi naman natin maiwasan yan, lalo na kung malapit tayo sa mga drainage na lugar, yan talaga merong daga dyan, hindi natin maiiwas yan. So, pag naglalagay tayo ng mga rat repellent na spray or whatsoever, lason o kung ano man, make sure tignan nyo muna kung highly flammable siya. Much better kung itetest nyo muna yan, tignan nyo, sindihan yung lighter pag umapoy, medyo wag natin ilagay sa Vespa. Kasi tulad nito, may mga may mga nilagay si boss na mga rat repellent. Syempre hindi na alam na flammable pala. So yun na nag-create ng apoy dun sa ating Vespa. Luckily, hindi nadali yung fuel line natin at hindi dumiretso dun sa gas tank. Kasi kung hindi natin mapipigilan yung apoy niyan. So, yun, naabutan niya na umuusok sa garahe and then naapula naman yung apoy. Pero then again, ang dami na compromise kasi na component. Like, bukod doon sa mga plastic components na nasira, throttle cable nasira rin. Yung fuel line, pakikita ko sa inyo, sobrang swerte nito. Kasi ito na injector natin, nalusaw na yan eh. Konti na lang yan. Kung inabot tong goma na to, for sure aapoy yan. Kasi gasolina na yan eh. So, buti na lang, medyo naagapan. So, ang mga damay lang, plastic parts, etong ilalim ng ating compartment, butas din. Yan, dahil dun sa apoy. Pero, ang pinakamalala kasi nangyari dito is yung wiring harness. Naluto siya, bandang gitna. So, kailangan natin, napakahirap ang tagal ng orderin nitong harness nito. So, ang ginawa natin, nag-rewire tayo ng lahat, buo. So, wala tayong ginawa kundi mag-delete ng errors, magdugtong ng bagong linya. Medyo marami tayong ginawa dito. Pero, luckily, makita nyo sa next video ko na napaandar natin to. Napaandar. So, wala namang imposible, kaya natin gawin dito lahat. Kailangan ng talagang tiyaga. 2 days kung ginagawa itong tuloy-tuloy. Kasi nga, kailangan na ma-sure natin na tama lahat ng connection ng wires at saka ng electrical components natin. So, yon, mandar na siya. Hopefully, hindi na mangyari ulito sa mga susunod na mga gagawin kong ganito. Sana naman may mga rat bites. Hindi sana umabot sa punto na aapoy yung Vespa natin just because of that. So, again, konting awareness. Check nyo kung ano yung rat poison o rat repellent na ilalagay nyo sa inyong mga Vespa bago natin ilagay. Kasi ganun na mangyayari, pwedeng maging pagsisimula ng apoy and then baka mamaya, buti may tao, nakita nila boss yung Vespa na umapoy doon. Eh what if kung nasa garahe mo lang yan at hindi mo nakikita, baka may mga nadamay pang iba. So, konting awareness lang and hopefully guys, maging aral to sa lahat ng Vespa owners. So yon, thank you very much for watching. And then, check natin ulit boss ha. Try natin kung aandar, kung may check engine, at kung ano siya, kung may mga na-compromise. Maandar naman siya, one click start. So, nagawa natin to. And I'll see you on our next video. Thank you for watching. Again, start of 2026,
Maging happy tayong lahat. Stay healthy. Thank you.